Gising! Nalalaginip ka, gising! Gising! Kape! Gising! Kape! Kape! Gising na tayo! Grabe. Mga panaginip yan. Ay, mabuti na lang panaginip lang ang lahat. Thank you, Lord. Naalala ko lahat ng sinabi ni Pastor. Buti na lang nagpapagamit na ako sa Diyos. Nga pala, kasama ako sa worship team ngayon. Thanks God, it's Sunday. Let me be as gold. You know, if I just find God's desire. Salamat sa Diyos at ako'y kanyang binago. At di lamang niya ako binago, kundi ako'y niligtas pa niya. Salamat sa tuloy-tuloy na pagbabago, Panginoon. Salamat din sa buhay ni Pastor at ginamit mo siya upang sa gayon ako ay matauhan. Kaya nga tuloy-tuloy lang talaga dapat ang pagpapagamit sa Diyos. Huwag lalayo sa kanyang presensya. O Panginoon, salamat po at ginamit mo si Pastor na ituro sa akin ang katotohanan. Mabuti na lamang at naisave ko ang video clip na ito. Panoorin ko nga uli ang turo ni Pastor tungkol sa mga multo. Ang Halloween ay isang tradisyon na sa lumang panahon pa lamang ay ito'y sineselebrate na. At sa pagpasok nga ng ating panahon na ito ay patuloy itong sineselebrate. Diyan na may trick and treat, andyan na nagsusuot ng iba't ibang costume habang sila ay nagpaparada. Ang holiday na ito ang isa sa pinakamahalagang sineselebrate ng Amerika. At ito ay pumapangalawa sa Christmas holiday. Hindi lamang sa Amerika kundi sa iba't ibang bansa rin ay sineselebrate ang Halloween. Halimbawa, kagaya sa Mexico. Tulad sa Amerika, nagsusot din sila ng iba't ibang costume at kung ano-anong mga paniniwala din ang kanilang mga ginagawa. Maging sa Japan ay sineselebrate din ang Halloween. Sa Japan ay nagsusot din sila ng mga iba't ibang costume na mga usually nakakatakot. Nagsasagawa din sila ng mga parada sa mga kalye. At marami ding mga iba't ibang tao ang nakikilahok dito. Actually, isa ang Japan sa malaki ang ginagastos sa okasyon na ito. Tulad sa Amerika, ang Japan ay isa rin sa pinaghahandaan at pinakaabangan ang okasyong Halloween. At syempre, hindi mawawala dyan ang Pilipinas na isa rin sa nagse-celebrate ng Halloween. Hindi katulad sa mga naunang nabanggit na bansa, ang Pilipinas ay simple kung mag-celebrate ng Halloween. Usually, makikita mo ang mga tao na nagkikita-kita sa sementeryo at dito nila sineselebrate ang Halloween. Datapwat ang okasyon na ito ay pinakaabangan ng maraming tao, ay mayroong isang grupo na tutol dito. At yan ay walang iba kung hindi ang mga Kristiyano. At hindi lamang Kristiyano ang tinutukoy ko, kundi mga tunay na Kristiyano. Kapag tayo mga Kristiyano ay nakabase ang ating paniniwala, maging ang ating mga pamumuhay ayon sa nasusulat o katuruan sa Biblia. Sa episode natin ito ay ating sasagutin ang tatlong napakahalagang katanungan tungkol sa Halloween. Unang katanungan, saan ba nag-originate ang Halloween? Pangalawang katanungan, dapat bang i-celebrate ng mga Christian ang Halloween? At pangatlong katanungan, totoo ba
ang mga multo. Ang mga kasagutan na ito ay kasagutan din sa mga katanungan ni Jobert tungkol sa mga nangyayari sa kanya. Na kung saan itong si Jobert ay nakaranas ng mga nakakatakot, mga lagim, mula nung umanaw ang kanyang lola. So let's go and discover the answer from the Bible. Originally, ang salitang Halloween ay nangangahulugan ng Holy Eve. Hallow means holy and Ian means Eve. Ang salitang Halloween ay nagsimulang gamitin ng mga tao kapalit ng salitang All Saints Day ng Roman Catholic around 1500 AD. At nangyari ito dahil na-Christianize ang Halloween sa impluensya ng Roma Katolika sa pumumuno ni Leo X. Inisip ni Leo X na gawin ito upang mahikayat ang mga iba't ibang pagano na makonvert sa relihiyong Katoliko. Maganda sana ang idea na ito, subalit hindi pinagbawalan ng Roma Katolika ang patuloy na paganong practices. Sa halip ay hinalo nila ang practices ng Katoliko at pagano upang lalong mahikayat ang mga pagano na umalib sa relihiyong Katoliko. Halimbawa ay pinalitan ng Roma Katolika ang paniniwala ng mga samahin na kung saan ang mga kaluluwa ng mga patay ay ang mga santo ng Roma Katolika na mga yumauna. Ang samahin mula sa bansang Celtic ay may sariling paniniwala na kung saan may portal na nabuksan. Nang maglaban ang masama at mabuting espiritu, ito ay nabuksan at dito pumapasok ang mga iba't ibang espiritu ng mga taong namatay na. Bukod sa bansang Celtic ay yumabong ding ang tradisyon na ito sa Ireland, British at gayon din sa Germany. Ngunit mas yumabong ito sa bansang Celtic. Dito nagsimula ang kultong samahin. Ang samahin ay pinakademonyo sa pagse-celebrate ng Halloween. Noong mga naunang panahon nila ay nag-aalay sila ng mga buhay na tao. Naghahandog sila sa mga espiritu na kanilang pinaniwalaang mga iba't ibang Diyos. Sa kanila din nag-ugat ang pagsusuot ng mga nakakatakot na costume. Ginagawa nila ito sa paniniwala nilang hindi sila makikilala ng mga espiritu at mapagkamalan din silang espiritu. Ang pumpkin naman ay nagmula sa Ireland na kung saan ang paglalagay ng pumpkin na may hugis muka ay naglalarawan kay Jack Lan. Si Jack Lan ay pinaniniwalaang isa sa mga espiritong dumadating sa araw na ito. Ang pumpkin ay nagsisilbing presensya niya, kaya ang paglalagay ng pumpkin ay magsisilbing proteksyon sa masasamang espiritu. So makikita natin kung paanong na-unify ang iba't ibang paniniwala sa tradisyong Halloween. Mula sa iba't ibang bansa, naghalo-halo ang paniniwalang pagano at Roma Katolika. Napakalaki ng partisipasyon ng Roma Katolika sa nabuong modern Halloween, magmula kay Leo X at ng mga naging santo ng RC gaya na halimbawa nila Pope Gregory III, Pope Boniface IV at iba pa. Mula nang sinakop ng Roma ang Celtic noong 43 AD, ay tinangkilik nila ang tradisyon ng Celtic na Samhain. Kaya mula noon ay naghalo ang tradisyon ng Celtic at ng Romans. Ugali na ng mga Romano na kapag may nasasakop sila na isang bansa, ay kanilang ina-adapt ang kultura nito. Kaya nang masakop nila ang Judaism, ay inadapt din nila ang Kristyanismo. At mula nga noon, ay kanilang inihahalo ang Kristyanismo sa iba't ibang kultura or mga tradisyon. Kung striktong susundin ang turo ng Bible, ang sagot ay hindi. Ika nga ni Pablo sa 1 Corinto chapter 6. Di kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. At wika naman sa 2 Corinto chapter 6. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan
o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Sa apat na katanungan na ito, ang sagot ay malinaw na wala. So hindi talaga dapat mag-participate sa kahit anong activity ng Halloween, mapa Roman concept man or pagan concept, dahil parehong hindi tunay na diwa ng Kristiyano ang alinman sa mga ito. Parehong mali or hindi naaayon sa turo ng Biblia. Ngayon, may mga nagsasabi na kung gagamitin naman ito para ituro ang katotohanan, ay pwede makiparticipate. Huwag nga lang gagayahin sila. Kaya ng pagsusuot ng mga devil costumes or pagsasagawa ng mga rituals involving this kind of event. Sa unang kaisipan ay mabuti nga naman na idea yan. Pero paarala ko lang. Hindi lahat ay malalim sa pangunawa. Hindi lahat ay malalim ang faith. Maaari ding may matisod. Iba nga, kung may ikakatisod naman ng iba, huwag na lang. Pero, considering kung may papaliwanag ng malinaw ang pakay, lalo na sa mga mahihina pa sa faith, ay pwede naman gamitin ang event na ito bilang pagkakataon na maituro ang katotohanan. Isa na ating isalang-alang na lamang ay ang mga bata. Remember, sila ang hindi madaling makaunawa. Kaya kung may bata na involved, ay mas mainam na wag na lang. Bonus question. Bakit kaya pinopromote ng mga demonyo ang Halloween costume, especially itong mga evil appearances? Ang sagot po, dahil ayaw ng demonyo makita ang image of God, lalo na sa mga mananampalataya. Kaya napakalaking no kapag ang isang mananampalataya ay nagko-costume ng mga malademonyong costume. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, avoid all kinds of evil appearances. Isa pang dahilan, the demon envy the believer being restored in the image of God through Christ. When Adam and Eve fall into sin, that image was destroyed. Now, ang isang mananampalataya, kapag sumampalataya siya kay Jesucristo, ay nare-restore po yung image na yan. Okay, so totoo ba ang mga multo? Ang sagot, oo at hindi. Makinig po tayo sa paliwanag. Okay? Oo, na totoo, in a sense na may nagpaparamdam, may nagpapakita, may gumagawa ng mga nakakatakot, mga lagim, mga kababalaghan. Kaya yung mga naririnig po nating mga kwento na nagpapatotoo na sila ay may nakita, may naramdaman, ay nagsasabi po ng totoo mga yan. Hindi po nating ipilit na sila ay nagsisinungaling. Well, maybe yung iba trip-trip lang, pero totoo pong umiiral ang mga lagim na yan. Well, in fact, sa Biblia, existing po ang mga lagim na yan. For example, in Mark chapter 5, meron po dyan isang lalaki na pinoses po siya ng maraming demonyo. At ginagamit ng mga demonyo na ito, itong lalaki, upang manakot sa mga tao sa lugar na yaon. Okay? Sa Acts chapter 16, meron ding eksena dyan na kung saan may isang dalagitang babae dyan na ginagamit ng demonyo para manghula siya sa lugar na yaon. At ang sabi, napapakinabangan ng mga tao itong manghuhula na ito. 1 Samuel chapter 28, mayroon din dyan na kung saan pinuntahan ni Saul ang spirit medium dyan. At ginamit ng demonyo itong spirit medium upang kunwari tawagin ang kaluluwa ni Samuel. At kunwari naman, nakipag-usap itong si Samuel kay Saul na nagpapanggap na siya yung kaluluwa ni Samuel. So, existing talaga sa Biblia ang mga bagay-bagay na ito. Ngayon,
Ang hindi po totoo ay yung sila yung mga kaluluwa ng mga tao na namatay na. Okay? Yan po ang kasinungalingan ng demonyo. Pinaniniwala ang mga tao na ang mga nagpapakita, nagpaparamdam o hindi kaya mga nakakausap ng mga tao ay yung mga kaluluwa ng mga pumanaw na. Okay? Sapagkat itinuturo ng Biblia na ang mga demonyo man ay maaring magpanggap o mag-anyong anghel ng liwanag, kaya hindi katakataka na manggaya sila ng mga kaluluwa ng taong namatay na upang sila ay makapangdaya. Mababasa iyan sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8 naman ay itinuturo na tayo ay mag-ingat dahil ang diablo ay laging handa na mandaya at lagi siyang naghahanap ng pagkakataon na may masisilo. Gayon din naman, itinuturo po ng Biblia na kapag ang isang tao ay namatay na, okay, ang kaluluwa nito ay ilalagay po sa tinatawag na Hades. Pwede rin tawagin natin itong spirit prison. At ang sabi po ng Biblia, in Revelation chapter 20, ay hihintayin ng mga taong ito yung kanilang judgment day. At pagdating ng Judgment Day, doon pa lang po palalabasin ang mga kaluluwa ng taong ito upang harapin ang hatol. Another cross-reference we can find in Luke chapter 16 na kung saan malinaw diyan na hindi makalalabas kung saan man inilagay ng Diyos ang kaluluwa ng isang taong namatay na, wala pong makakalabas doon. Ngayon, isa pang tanong, paano kung halimbawa ang kaluluwa ng namatay ay yung ligtas o yung sabihin mo na totoong mananampalataya? Hindi rin po natin pwedeng kausapin yan. Ang sinabi sa Luke chapter 19, kung malinaw na hindi raw po pwede sapagkat may inilagay na hindrance para makalabas o makabalik ang kaluluwa ng tao rito sa lupa. Pero darating po ang panahon na lahat po ng mga totoong sumampalataya ay babalik dito sa lupa. Yan po yung tinatawag na millennial kingdom after rapture. O yan po. Bonus question uli. Maring matanong po natin, bakit ba kasi nang dadaya ang mga demonyo? Ano ba ang pakinabang nila sa mga tao? Ba't nila ginagawa nito? Ang simpleng sagot, dahil mahigpit na inutos ng Diyos na wag tayong makipag-usap sa mga espiritu ng patay na. Mababasa yan sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 12. Ganon din sa Leviticus chapter 19 verse 26. Kapag inyong babasahin po yan, ay malinaw na ipinagbabawal ng Diyos ang makipag-usap sa mga espiritu ng patay. Yan ang dahilan kung bakit nang loloko, nang dadaya ang mga demonyo upang sumuway sa utos na ito. Tandaan natin, ang mga demonyo, lalo na ang diablo, ang gusto nila ay maging rebellious tayo sa mga utos ng Diyos. Kaya sila nandadaya dahil kapag naloko nila isang tao, ay nasusuway ang utos na yan. So yan mga kaplaneta, alam na natin ang katotohanan tungkol sa mga multo at mga bagay-bagay sa Halloween. Dapat nating iwasan ang mga bagay na ito at matuto tayo sa mga nangyari sa buhay ni Jobert. Kailangan dapat tayo ay nagpapagamit sa Diyos. Dahil kung tayo ay malapit sa Panginoon, ay malayo ang mga demonyo sa atin. At palagi ring manalangin, lalo na pag ikaw ay matutulog at of course, gayon din sa iyong paggising. So, God bless everyone.